Uh, sino mangmang dito? Ay, walang tumatanggap ng mangmang. Ano? Okay. Minsan, napakasakit tingnan kung ang isang mananampalataya ay nagiging nagpakamangmang. Ang mangmang, mga kapatid, parang walang pinagkaiba sa akin. Ignorante. Ignoramos. Alam naman niya yung isang bagay, no? Alam niya kung paano i-discern kung anong tama sa mali, pero hindi niya sinunod. Parang niresist niya kung ano ang tama sa harapan ng Panginoon. Kaya nagiging mangmang siya. Ayaw tanggapin ang katotohanan. Parang ganun, no? So, ganun siya. Mga kapatid, mas maganda ika nga yung may problema ka kaysa wala kang problema. Kasi ang tao pagka walang problema, minsan ayaw pa niya ang Diyos. Hindi niya pinapansin ng Diyos, hindi niya pinapansin ng simbahan pagka marami siyang pera. Ganon. Pag walang pera ang isang mananampalataya, minsan pa ay lalapit sa Panginoon yan. Pero pag walang hindi na kailangan ng Diyos, yan ang mahirap, mga kapatid. Okay? Open your Bible in 2 Corinthians chapter 12 verses 9 to 10. Anong sinabi dyan, mga kapatid? Ito isang paalala sa bawat isa sa ating mga mananampalataya na sometimes God allows problems sa buhay natin in order for us to be drawn closer and nearer to God. Amen? 2 Corinthians chapter 12 verse 9 and 10. Sabi dyan, and He said unto me, ang Diyos ang nagsabi dyan, ha? Ang Diyos ay sinabi kay Apostle Paul. Sabi ni Jesus Christ sa Apostle Paul, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. So doon mo makikita ang kadakilaan ng Diyos sa buhay mo pag dumarating ka na at dumaan ka na sa matinding mga pagsubok, mga kapatid. Okay? Ganun yan. Pag dumaan ka na sa matinding pagsubok, sa mga problema sa buhay mo, doon mo makikita ang kadakilaan ng Panginoon. Alright? Hindi mo makikita ang kadakilaan ng Panginoon kung ang buhay mo, kapatid, ay sagana ka. Sagana ka kasi sabihin mo, feeling blessed ako, pastor. Bakit? Hindi mo na ako makasimba ngayong Friday kasi feeling blessed ako. Marami akong overtime. Ganun ba? No. Palagay nyo. Sa tingin niya, malulugod ang Panginoon dyan. Pastor, hindi mo na ako papasok ngayong Friday kasi bakit, Brad? Kasi talagang sinasadya ko talaga na mag-absent ako ng Friday. Bakit? Andoon ang overtime. Ayos ah. Pwede ka namang hindi mag-overtime. No. So, kaya inaalaw ng Diyos ang mga problema sa buhay natin para lumapit ka sa Kanya. Kasi pag wala kang problema, bro, minsan ayaw mong pansinin si pastor eh. Bahala ka dyan, pastor, buhay mo. Ganun. Most gladly, therefore, will I rather, sabi ni Apostle Paul, glory in my infirmities. Sa kanyang mga kahinaan, mga kapatid, sa kanyang mga problema, mas ginusto ni Apostle Paul ng ganun. That the power of Christ may rest upon me. Kita mo yan? Yan ang maganda pagka isa kang anak ng Diyos at may problema at may pinagdadaanan ka. Ang pagkakaiba mo sa ibang mga tao na hindi mananampalataya, ikaw may Diyos, sila wala. Diba? Diba? Ganun yan. And in verse 10, therefore, sabi ni Apostle Paul, sa panulat by the Word of God, I take pleasure in infirmities. In reproaches. Reproaches meaning, when the world tinutuya ka, binubuli ka, pinagtatawanan ka. Meron ganyan. Meron ang mananampalataya, binubuling kapwa ng mananampalataya eh. Ganun. Meron ganun. Ako nga, yung mga pastor na kasama ko, nakikita ko, nagbubulihan sila bawat isa eh. Meron ganun. Lalo na pag nakita nila ang pastor. Diba, nakita nila ang pastor na, ito pastor, hindi mag-aaral to ng pero ba't ko yung pastor yan? Meron ganun ba? Tinutuya. Pero unknowingly, hindi nila nalaman na hindi nalulugod ang Diyos diyan. Though God committed mistake,
when He ordained me to be a pastor? Parang ganun ba? Ganun. Oh. Nagkamali ba ang Diyos? Ganun. Meron akong naalala isang pastor doon na matanda na rin siya. Sabi ko niya, talagang, Bert, alam mo, Pastor, Ari, sabi niya, hindi ka man graduate ng ano, pero sa tingin ko, hindi nagkamali ang Diyos sa pagpili sa iyo. Hindi nagkamali. Oh, maano mo rin yan eh. Makikita din ng approval ng Panginoon eh. Oo. Ganun yan. Kaya nga sabi niya na, sabi ni Apostle Paul, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake, for when I am weak, then I am strong, because God strengthened him. Yan. Amen, mga kapatid? Oh, sarap, no? Oh, dumanas ka man ng kabiguan sa buhay mo, kabiguan talaga, Pastor. Oh, kasi masakit nga raw iwanan ka ng girlfriend eh, kaysa impeach ka eh. Oh. Amen, mga kapatid? Mga word of the day ba? Masakit daw yung iwanan ka ng girlfriend mo kaysa ma-impeach ka eh. Mas masakit talaga ma-impeach talaga. Kasi alaan sabi nga rin naman niya na ano, there is a betrayal talaga. Kala mo kaibigan, pero pumirma pala eh, na? Ganun ba? Well, anyway, salamat sa Panginoon, mga kapatid, nandito kayo. Patuloy lang tayong maglingkod sa Panginoon. Without any reasons sa buhay natin, without any argument. No? Huwag tayong makipag-reason before the Lord, but we will serve the Lord. Amen? Praise God. So, sa ating patuloy na pag-aaral, mga kapatid, in the book of, sa ating Christology, just give me 30 minutes. Pagdating ng 12 o'clock, break time tayo. Okay lang ba sa inyo, mga kapatid? Sarap pakinggan, Pastor. Pag sinabi mo, half hour lang. Oh. Okay. Ang importante, may matutunan tayo, ha? Baka naman, turo ako ng turo dito, wala kayong natutunan kahit isa. Doktrina to. Ang pag-aralan natin ngayon. Christology. Itinuro ito sa Bible School, mga kapatid. Pasalamat tayo na tinuturo natin dito yan. Oh, dito sa Pilipinas, may bayad na to eh. Oh, gusto niyo malaman to? Sa Pilipinas, may bayad. Dito, wala. Oh, biyaya ng Diyos yan. Amen. Alright. So, sa ating pag-aaral, mga kapatid, patuloy na pag-aaral natin sa Christology, okay, dito tayo sa the incarnation of Jesus Christ explained. Pinaliwanag dito sa doktrinang ito, yung incarnation ni Jesus Christ in the New Testament. Anong meaning ng incarnation? Incarnation meaning embodied in the flesh. Nilagyan ng katawan. Okay. Alright? Dito natin matutunan na mayroong mga technical wordings or terms sa Bible na kailangan nating bantayan. Kasi mayroong mga nagsasabi, no, na ang pagkasabi nila, kahit pastor pa nga, nagsabi, hinubad ni Jesucristo ang kanyang pagka-Diyos. Bakit? Kasi sinabi naman sa NIV nga Tagalog. Naalala ninyo? Saan sa Philippians chapter 2 verse 5? Tingnan natin. Doon tayo Diyan ang pag-aaral natin. Oh. Philippians chapter 2 verse 5. Okay. Brethren, makinig kayo ha. Doktrina to. Medyo we will dive deeply. Okay. Let this mind be in you. Kailangan ang isipan, ganito ang isipan ninyo. Nakaisipan din ni Jesucristo. Yan ang ibig sabihin. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Iba ang kaisipan ni Jesus Christ. Kaya therefore, ang kaisipan natin magiging align sa kaisipan ni Jesucristo. Ano ba yung kaisipan din, Pastor? Okay. In verse 6, dinescribe ngayon si Jesus Christ in these verses. Who? Kaya, kasi pag-aralan natin yung pagka-Diyos ni Jesus Christ. Dalawang bagay ang bantayan ninyo when you study about the Lord Jesus Christ or Christology. His personality and His deity. When we are talking about His personality, two things. His deity and His humanity. Ang kanyang pagka-Diyos at ang kanyang pagkatao. Yung tao katulad natin ba? In flesh. Alright? Now, if we're talking about
the deity of the Lord Jesus Christ, yung kanyang pagka-Diyos. Magbantay kayo kasi may mga grupo na niwala na si Jesus Cristo hindi Diyos. Alam niyo na kung sino sila. Nga, how you are going to defend your faith that the Lord Jesus Christ is God? Paano nidepensahan niya? Dito. Who, si Jesus Christ, being in the form of God. Being in the form of God. Pag sinabi mong form of God, para bang sabihin mo, this man is a form of an athlete. Kasi makikita mo yung katawan niya. Oh, athletic to. Bakit? Makita mo ang katawan eh. Bato-bato eh. Paano mo sabihin ng isang tao na athletic yan kung medyo may pagka, alam mo na. Oh. Sabihin natin nasa mga comic character. Oh. Kung mataba talaga, paano mo sabihin, ayan, athletic yan. Eh, si Luka Doncic na. Eh. Kaya nga na-trade siya eh. Kasi dahil sa ano niya eh, sa timbang niya eh. Oh. Kailangan makita talagang katawan na athletic ka. You are in the form of athletic person. Si Jesus Christ ganon. Oh. Who being in the form of God. Bakit ang word dyan, form of God? Though it not robbery to be equal with God. Hindi niya ninakaw yung pagka-Diyos niya. Bakit? How can a person will rob? No? How can Jesus Christ will rob his equality with God the Father when he is equal with God? Tama? He is equal with God. So therefore, there is no robbery at all. Tama ho ba? Bakit? The attributes of being God is what? Omniscient, omnipotent, and omnipresent. Jesus Christ, mayroon siya dyan. Mayroon siya niyan. Oh. Okay? Kasi itong Philippians chapter 2 verses 5 to 9, it is a doctrine called in the Greek language, kenosis. From the word keno, in the Greek language, keno meaning emptying himself. Emptying meaning, dito nagkamali ang ibang mga Kristiyano. Emptying daw meaning, hinubad talaga ang kanyang pagka-Diyos. No, there is no hinubad. Bakit? Kasi sa Tagalog, ang pagkasabi dyan, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos daw eh. Which is dapat mag-ingat nga talaga kayo. Kaya nga, we are encouraged that we are going to use only King James Bible than using another versions. Kasi doon mo makikita yung mga terminology na talagang ang pagka-Diyos ni Jesu Cristo ay hinubad niya. Hindi eh. Kasi kenosis daw, emptying. O hindi. Malay, paliwanag natin ang mabuti. Sabi nga dito, in Philippians 2:5 and 8 is sometimes, 5 to 8 is sometimes called the kenosis passage. The word kenosis means self-emptying. A study of this passage explains exactly what was involved in the incarnation of the Lord Jesus Christ. Ano ang kalakip? Ano ang kasama dito? When we are talking about the embodying of the Lord Jesus Christ with flesh. Oh. Kasi tingnan nyo ha, even in the book of John chapter 1 verse 1, wala kang makitang hinubad talaga eh. Na wordy. Yung took off, walang ganun. Oh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Di ba? In the beginning ba? Anong beginning? Beginning means Genesis. The meaning of Genesis is beginning. Oh. Sadly, ang tao, pagka mag-aral siya, ay before the beginning, inaral din niya. Eh, ang Diyos na, nagbigay ng upauna eh. O, dito ang beginning. O, ang Diyos, ang tao, sa kanyang katalinuhan daw, aralin natin kung anong nangyari before the beginning. Talaga naman. Kaya, doon lumusot tuloy, tag billion years ago, 50 billion years ago, anong billion na sinasabi mo? Na ang history ng humankind is only 7,000 years. Anong basihan? Biblia. Yung billion years, anong basihan? Anong libro nagsabi na may billion years?
kaisipan nila. Oh, nakita ninyo? Oh. Tapos sabi sa John chapter 14, and the Word was made flesh. Hindi sinabi, and the Word became flesh. In the Bible, in the entire Bible, from Genesis until Revelation, walang sinabi, and God became man. Walang word na ganyan, kapatid. Ang sinabi dyan, and the Word was made flesh, and the Word was incarnate, and the Word was embodied with the flesh. And the Word binigyan or nilagyan ng katawan. Oh. And He dwelt among us, and dwelt among us. Bakit? Kasi ang Diyos nilagyan ng katawan dahil para pwede na siyang sugatan at nananahan kasama natin. At nakita natin ang kanyang kaluwalhatian. Anong kaluwalhatian mayroon yan? The glory as of the only begotten of the Father. In the Old Testament, brethren, if we are talking about glory of Jesus Christ, crown of Jesus Christ, binigay na ng Diyos yan even in the Old Testament. Ang glory of God, ang kaluwalhatian ni Jesus Christ, binigay na yan in the Old Testament. At naibalik din yan pagdating ng doon sa Book of Revelation, nung umpisa ng kanyang pagkabuhay muli, when He sat down at the right hand of the throne of God, yung glory niya nandoon. Oh. Full of grace and truth. Pastor, sino ba yung Word? Si Jesus Christ ba talaga yan? Yes, si Jesus Christ yan. In 1 John chapter 5 verse 7, anong sabi? And there are three that bear record in heaven. The Father. 1 John chapter 5 verse 7. There are three that bear record in heaven. The Father, the Word, which is Jesus Christ or the Son of God, God, and the Holy Ghost or Holy Spirit. And these three are one. Ang itong tatlong ito, one God. Having the attributes of God. And in Revelation chapter 19 verse 13, in Revelation chapter 19 verse 13, and He was clothed with vesture dipped in blood. Sino yan? Jesus Christ. Bakit? Ay, tingnan mo naman kung anong inabot niya. His name is called the Word of God. Sino yan? Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh, and dwelt among us. Kita niya? And we beheld His glory. Nakita natin ang kanyang kaluwalhatian. The glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Bakit? Kasi si Apostle Peter at saka si James at saka si John, when Jesus Christ was transfigured doon sa mount, nakita nila yun. Glory of God nandoon. Kaya nga like a sun, nagliwanag ang si Jesus Christ like a sun. Like the sun ba? Yung majesty ni Jesus Christ, majesty meaning the glory of Jesus Christ, nakita nila yun. Nakita nila in 2 Peter, in 2 Peter chapter 1 verse 16. Apostle Peter na nagsabi ito, For we have not followed cunningly devised fables. Yung pagka-apostle, mga kapatid, hindi yon yung kwentong simple lamang, parang kwentong kanto lang ba? Hindi. When we made known unto you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but were eyewitnesses of His majesty. Nakita nila yan ng mga apostle. Nakita nila yun. In the Old Testament, sinabi diyan. In Isaiah chapter 40, verse 5. Isaiah chapter 40, verse 5. And the glory of the Lord shall be revealed. Ipapakita ng Diyos yan, ang kanyang kaluwalhatian. And all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord hath spoken it.
Nung pagdating ng New Testament, nakita nila ang kaluhatian ng Diyos. Okay? Balik tayo sa Philippians chapter 2, verse 6. Kaya ang sabi doon, ganito mag-aral ng Christology. May mga parallel verses ka. Hindi basta-basta. Kaya naunawaan mo na si Jesucristo ay Diyos. Yung iba, hindi lang maintindihan yan na si Jesucristo ay Diyos. Bakit? Kulang-kulang naman sila Hindi kulang-kulang sa utak Kulang-kulang sa pag-aaral ba? Who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Okay? Hindi inisip, hindi man lang sumagi sa isipan na nakawin niya ang kanyang pagiging katulad ng Diyos, equal, kapareha ng Diyos. Kaya no wonder, si Jesucristo mismo nagsabi sa John chapter 10. In the book of John chapter 10, verse 30. Anong sinabi? I and my Father are one. Dito na. Naunawaan ninyo. I and my Father are one. What does it mean? I and my Father are one in the attributes. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. We are one. One God ba? Hindi lang maintindihan yan. Kasi sabi daw, sabi nila, dami na namang Diyos. Ang Diyos, ang God the Father is Diyos din daw. Ang God the Son is Diyos din. Ang Holy Spirit, Diyos din. Sabi na nga sa Isaiah, there is no any other God beside me. Tingnan mo namang argumento nila. Pagka hindi, sa book of Isaiah, chapter 55, sinabi na yun. Yun lang. Pero si Jesus Christ sabi niya, I and my Father are one. In verse 31, sunod Brad. Nung sinabi ni Jesucristo yan, galit na galit agad ang mga Hudyo. Sabi, then the Jews took up stones again to stone him. Babatuhin na nila. Bakit? In verse 32, Jesus answered them, many good works have I showed you from my Father. For which of those works do you stone me? Ano ba kaya anong parte ng trabaho na gusto niya akong batuhin? Jesus Christ is very clever din In verse 33, sabi ng mga Hudyo, the Jews answered him saying, for a good works, we stone thee not. But for blasphemy, talagang tatadtarin ka namin ng bato. Because that thou being a man, make thyself God. Kita mo, naunawaan ng mga Hudyo, kapatid, sa mga binitawan ni Jesucristo ng mga lingwahe, ginawa niyang sarili, inaamin ni Jesucristo na siya ay Diyos. Pero itong mga iglesia ni Cristo, Brad, mas magaling pa sa utak ng mga Hudyo. Kasi ang sabi nila, hanapin mo sa Biblia na sinabi ni Jesucristo na ako ay Diyos. Ay, tingnan mo, mga Hudyo nga naintindihan na nga nila Ginawa mong Diyos sarili mo equal with God ka, babatuhin ka na namin. Pero yung mga Hudyo, hindi yan babatuhin si Jesucristo. Bakit? Hindi lang maintindihan. Wala namang sinabi na si Kristo na siya Diyos. Ang mga Hudyo, mga kapatid, mga mautak yan, kala ninyo. Mga mauutak pa yan kaysa mga Pilipino. Paano mo nasabi, Pastor? To si Istobiligo yung mga yan Diyos ka ba? Gumawa ka nga ng kapangyarihan? Ganun yan. Mga Hudyo? Ay, nako po. Paano tayo magkaroon ng ganito kung wala ang mga Hudyo? Kung wala ang utak nila dyan? Iwan ko lang. Si Wamo siguro, baka magawa niya yun. Mga kapatid, ang mga Hudyo, sinabi na ng Diyos kay Abraham. Sinabi na ng Diyos kay Abraham. Sinabi na ng Diyos kay sa doon sa Book of Deuteronomy. Kayo ang mga saan kayo pupunta, mga kapatid? Wala kaya? Okay, sorry. Akala ko naman. Kasi alam niyo mga kapatid. Sabi naman sa Book of Deuteronomy, ay talagang ang mga utak ng mga yan, ay talagang above all the people on the earth.
Wala kang magagawa dyan. Mas mataas yung mga yan. Pinili na ng Diyos yan. Diyos na mismo. According to His sovereign power. Wala kang magawa dyan. Pero may dahilan yan pagkapili nila. Ha? So mga kapatid, when we are talking about Philippians chapter 2 verses 5 to 8, anong sabi dyan? Balik tayo doon, bro. Who being in the form of God, kasi makikita mo naman yung forma niya na Diyos siya Sino nagpapatutuo nun? Mga apostol niya. Nung nakita ang kanyang kalulatian. Talagang, pag Diyos ang forma mo, kapatid, ganito kasi yan. Ang sabi dito, ganito. The word form, dito sa chapter na ito, o sa verses na ito, the word form does not mean shape ng katawan. Kasi tayo, kung makita tayo, kung magsabi tayo na, ito has a form of an athlete, makita natin, because an outside appearance, kita natin ng katawan, bato-bato. But, when we are studying Christology in Philippians chapter 2, verse 5 to 8, ang form na binanggit doon ay what? It refers to the outward expression which stems from His innermost nature. Ano ibig sabihin ng pastor? Minsan, may nagsabi sa akin, nung nakausap ko, habang nausap kami, conversation ba? Katagalan, nagsabi ko ng lalaki sa akin, maano siya, magaling din, parang maano din siya magsalita Maano siya. Tapos, Iglesia ni Cristo siya. Okay? Tapos, nag-usap kami. Usap kami tungkol sa salita ng Panginoon. Tapos, siyempre, tinatanong ko rin siya sa faith niya. Tapos, nag-agree siya sinasabi ko. Tapos, maya-maya sabi niya, Sir, pastor ho kayo. Brad, lumabas sa bibig niya. Tinanong talaga ako, Sir, pastor ho ba kayo? Sabi ko, paano mo naman nalaman? Paano mo nasabi? Kasi sir, yung lingwahe daw ba? Yung lingwahe mo ba? Yung pananalita mo raw, ang pakipaghalubilo mo, pakipag-usap mo, parang may pastor ka Sabi ko, pastor ako ng Bible Baptist. Sabi ko na nga ba sabi niya, brother. Sabi ko, hindi ko, gulat siya. Katulad ni Jesus Christ, brethren, pag si Jesus Christ daw ang makasama mo sa buhay mo, lumalabas sa mga bibig niya. Alam niyo naman ang purpose ni Jesus Christ dito sa mundo. Walang iba kundi iligtas tayo. So pag narinig natin yung mga godly wisdom na nagmula kay Jesus Christ, malalaman mo talaga, He is in the form of God. Bakit? Hindi naman outside appearance tinignan mo kundi innermost. Nakita niya? Kaya pangit tingnan sa isang mananampalataya daw siya, pero ang buhay niya iba. Nagmamanipis sa buhay niya, makamundo. Pangit tingnan yun. Bakit? Kasi dapat, ang isang mananampalataya, kung anong innermost niya, dapat siya man din ang lalabas. Nakita niyo? Naintindihan niyo? Kaya nasabi dyan, in the form of God. Bakit? Si Jesus Christ in the form of God, nakikita mo, at nagmamanifest sa mga wisdom na lumalabas bibig niya. Ang mga rabay nga, yung mga priest niya, namamangha Naalala niyo? Kahit pang nung bata siya, binuksan niya ang book of Isaiah. Nakipagtalastasan against the priests, against the Pharisees. Nakikita mo talaga na ibang klase ito. Anong wisdom mayroon ito? Di ba? Pero pag ang wisdom sa kanto, iwan ko na lang. Di ba? Di ba? Makikita mo naman ang wisdom na nagmula sa kanto Yung mga kantong tao, at saka kanto sa yung 4 kantos kung tawagin na, malalaman mo rin talaga kung ano. Brad, marami ka talaga tatanong. Ano yung binatawan ni Pastor? Siyempre galing ako dyan Retired nga, sabi ni brother hindi daw rin graduate Kasi Brad, baka mag-masteral ka pa o mag-doctoral ka pa retire na. Talaga naman. Okay din yun na. Wisdom yun, brother. Okay? So nakita niya, in verse 7, Christ is equal with God, but made Himself of no reputation.
Kapatid, yung kinosis dito sa mga passage na ito, meaning, He emptied Himself about His glory, okay? Yung privileges niya as God, He voluntarily lay it aside. Wag mo na ang aking pagka-Diyos. Kasi kung gamitin kong aking pagka-Diyos, oy, bakit ako papatayan ng mga to? Sino tong mga ungas na to? Baka sabihin pa ng, hindi naman yan. Hindi sabihin. Siguro kung ako lang ba? Kung baga, He took off the robe of being deity, being God, and took the form of man. Again, huwag kayong magkamali dyan. He took off His robe of deity, meaning, mga kapatid, bakit may robe ang sinusuot ang hari? Ano ang display, ang ibig sabihin ng kanyang display na may robe? Ano yung robe? Ang robe, mga kapatid, pag isuot mo yan, malalaman mo talaga hari yan. Oh, di ba? Di ba pag may robe ang king, kung ano-ano pang mga sinulat, ito, ganyan, tapos may ano pa, may putong pa sa ulo na, king na king talaga. Malalaman mo talaga, king yan. Pero tanggalin mo raw yan. At magsando ka na lang. Malalaman kaya na hari yan at humalo ka doon sa mga tao. Malalaman mo kaya hari ito? Hindi hari ito. Bakit? Katulad lang din natin eh. Pero kung isuot niya yung robe niya, sige. Ganon ang ginawa ni Jesucristo. Without giving up His deity as God. May power pa rin siya. Pero He took the form of humanity called flesh. Pero may power pa rin siya. Kaya yung sinabi mo, God became a man, mali na wording yun, brad. Mali na wording yun. Kasi yung word na became man, wala nga sa Biblia yan eh. Pwedeng sabihin mo, God became a man, but without giving up His power. Pwede mo sabihin ganun, para hindi malito ang tao. Kasi pag God became a man, ay, nagiging tao ang Diyos. Wala si kapangyarihan. Wala nga word na ganun eh, became eh. But ang sinabi, God in the form of God has made flesh. Nilagyan ba ng ano ba? Kaya doon nga sa Timothy, sabi doon, one without controversy, God is manifest. Manifest, nagpakita ba? Katulad natin na tao. Diba? Klaro. Tama. Tama mga kapatid? Kaya nga ang kanyang pagka-Diyos, of no reputation, walang argumento, walang pagreklamo. Walang pagreklamo. Sige, magkaroon ako ng katawan ng tao. Bakit? Plano na ng God the Father yan eh. Ang kabayaran ng kasalanan nito sa ginawa ni Satanas, dugo mo eh. Paano ka nga naman sugatan na bilang Diyos kung hindi ka lagyan ng katawan ng tao? Lagyan ka ng katawan ng tao. Nagpakumbaba ang Diyos, kapatid. Oh. In the form of a servant and was made in the likeness of man. And in verse 8, ano sabi doon? In verse 8, and being found in a fashion meaning katulad talaga ng tao na nasasaktan, na uhaw, nagugutom. Bakit? Fashion ng tao yan eh. Sino bang tao dito hindi nagugutom, be? He humbled Himself. Kita mo yung nature kung paano. Kaya nga sabi doon sa book of John eh, I lay it down of myself. I have the power to lay it down and I have the power to take it back again. Kita mo yung mga wordings doon bilang Diyos ha. He lay His life as a servant. I have the power to lay it down and I have power to take it back again. Pero, anong ginawa niya? Talagang voluntarily, mga kapatid. He obey and He submit the will of His Father to die on the cross for our salvation. Amen o ba? Amen. Obedient unto death, even the death of the cross. Kaya nga ang sabi doon, Brad, dito tayo, magtatapos na tayo. In the book of Hebrews,
Yay, hindi ko nasulat ay. Okay. Hanapin natin. In the book of Hebrews yan. Dito tayo magtapos. Op. Okay. Hebrews chapter 2 verse 9. Yan kagandahan pag may cellphone ka. Bilis mo makita. But we see Jesus. Di ba? Diyos siya. Tama? Ganito yan ang order, mga kapatid. In the Old Testament, ganito ang order, ha? Ang creation pa ng Diyos ba? God, when He created first angel. Okay? Angel muna. So, dito sa lupa, ito naman creation niya. So, God, He created angel, and then, man. Ang sunod. Tandaan niyo ha, ang ranking ba? God, angel, man. And, mga hayop, mga other creations, gano'n na. Okay? Hindi tayo lamang sa angel, ha? Kaya magtataka ka sa kanila, mayroong San Gabriel. Tapos, may San Pablo. O ibig sabihin, si Pablo at saka si Gabriel, Angel Gabriel, ay ba'y pariho? Hindi kapatid. Mayroon pa nagsabi isa, Espiritu Santo. So, kailan naging santo ang Espiritu? Kinanonize ba ang Espiritu? Bakit maging santo ang tao? Kasi kinanonize siya. Dumaan siya sa measurement of standard. Yan ang meaning ng canonization, ha? Susukatin itong taong ito kung talagang na-meet ba niya ang kanyang pagkasanto. Kaya santo ang tawag sa'yo. Pero sa Biblia, kapatid, hindi. Ang santo, mga believers in Christ. Oh, tama yan? Mayroon pa? Wala na. Hello? Yup. Kasi wala ng pula eh. Wala ng pula. Yup. Oh. Bakit naging santo ang tao? Kasi kinanonize. Tapos sabihin mo, Espiritu Santo. Ay, talaga naman. May pastor pag kung narinig ko, pastor, binanggit niyo, Espiritu Santo daw. Kasi may pastor tao, nagka-analyze sa ano. Oo. sabi ko na nila, pastor, di, ano lang yan, hindi siguro niya na, siguro. Okay. Sa Roma naman, pagka sa Espiritu Santi. Espiritu Santi. Espiritu Santi. Okay. Kapatid ha, mag-ingat kayo ha. O, kita nyo na may natutunan kayo. Oh. But we see Jesus who was made a little lower than the angels. Kapatid, being a God, ang angel na dito, ay boy, dito nagkatawan talagang tao, nagpakumbaba talaga. Oo. For what purpose? Lower than the angels, for the suffering of death. Pero noong unang panahon, He was crowned with glory and honor. So ang kanyang pagka-Diyos, kapatid, kung kinosis doctrine na pag-usapan din sa book of Philippians, ibig sabihin, when He self-empty Himself, He self-empty of His glory. He took off His robe of deity, na yung glory niya ba, without giving up His power, ibig sabihin, and took the form of a man. Sabi ko nga sa inyo, pag robe ang pag-usapan, it is a display of power. King yan. Bakit? Tingnan mo naman ang robe niya. Pero hubarin niya ang pagka-king, yung robe niya, humalo sa tao, di mo malaman, hari pala yan. Ganyan. Naintindihan niyo mga kapatid? Nagpakumbaba si Kristo, lower than the angels, ha? Sino ang lower than the angel? Man. For what purpose? Suffering of death, crowned with glory and honor, that He, by the grace of God, should taste death for every man. Kita mo yan? Naunawaan ninyo mga kapatid?
So Jesus Christ, mga kapatid, the incarnation of Jesus Christ explained paano in the book of Philippians chapter 2 verse 5 to 8. He is equal with God, okay, in the form of God. And when He emptied Himself, it is for the purpose of suffering or death for our salvation. Yet, He is still God. 100% God and 100% man. Nanawanin niyo mga kapatid? Ganon ang embodying of the flesh of Jesus Christ. Oh. Do not use God became man. No. Do not use God became man. Dahil nawawala ang kanyang pagkan. God is manifest in flesh. Yan ang mga word. God was made flesh, kumbaga. And the Word was made flesh. Yan. Oh. Sa Tagalog, ang Diyos ay nagkatawang tao. Huwag mo sabihin, ang Diyos ay naging tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Yan ang tamang word. Okay mga kapatid? It is Christology. I hope you understand something today. Any question, brethren? Any question? May naunawaan ba kayo? Kaya huwag niyo sabihin si Hesus Kristo ay hindi Diyos, ha? Alam niyo God kung paano niyo dipinsahan na si Hesus Kristo ay Diyos. Ganon niya. Doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Tingnan nga natin, Brad, kung 2 Timothy ba yun? Ay, 1 Timothy 3:16 pala. 1 Timothy chapter 3 verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. Kung pagka-Diyos ang pag-usapan natin, mystery talaga yan. Bakit mystery, Pastor? Hiwaga eh. Bakit? Hindi maintindihan ng iba. Pero tayo naintindihan natin. Bakit? It is power of God unto us. Sa kanila wala. Anong nangyari? God, ang Diyos, was manifest in the flesh. Sino yun? Ang Diyos ay nagpakitang tao. Ayan. Nagpakita sa atin. Nilagyan siya ng katawan. Kaya tama yung nagkatawang tao. Ayan. Ano sabi dyan? He is justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles. Who is that person preached unto the Gentiles by Apostle Paul? Si Jesus Christ. Tama? Believe on in the world, pinanampalataya ng sanlibutan, and receive up into glory. Tinanggap siya ng Diyos. In fact, in the book of Hebrews, he was sitting in the right hand of the throne of God. Amen po ba? Amen? Praise God. I hope you understand talaga something today, ha? Oh, ganan ang pagka-Diyos ng Kristo. If any question, tanong lang kayo. Okay. Salamat sa Diyos. Let us pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words. We do believe, O God, that Jesus Christ, when he was embodied in the flesh, when he was incarnate, he was still God. He has the power as God, and he has the his purpose, O Lord, sa buhay namin is what? For suffering. He emptied himself. He is obedient unto death in submission to God, to his Father's will, that we, the world, O Lord, will be saved through his death on the cross. Salamat, Panginoon, sa kanyang pagmamahal sa amin, sa inyong pagmamahal sa amin. Pagpalain niyo po ang bawat kapatiran, pagpalain niyo po ang church na ito, pagpalain niyo po kami. In all these things we thank you through your words, in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Tayo mga kapatid.